4 hanggang 8 taon na pagkakakulong ang ipinataw na parusa ng mababang hukuman laban kina ACT Teachers Congresswoman Franz Castro, dating Congressman Sator Ocampo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, Franz Castro at Sator Ocampo ay guilty sa kanila pong kaso, hinggil po dun sa yung pagdadala nila, ng mga bata sa Talaingod, Davao del Sur. Davao, ano yung Talaingod? Baka Davao del Norte. Okay. Tinitignan ko yung Philippine Daily Inquirer. Ewan ko kung nagbago na ngayon, inquirer.net. Tignan natin kung kinover na nila tong pagiging guilty. Kaya nag-alanganin ako eh. Sabi ko, ano kaya to? Fake news kaya to na guilty na sila Franz Castro kasi wala sa ibang dyaryo eh. Tignan nyo. Hindi mo talaga mapagtitiwalaan eh. Hanggang ngayon, wala pa rin sa dyaryo natin. Ito po, isa sa pinakasikat na dyaryo, wala pa rin po yung guilty. Samantalang ganito po sila, wala. Mas importante pa dito sa mga dyaryo natin yung ideklara na persona non grata si Pura Luca, persona non grata sila Labador. Pero ito, importante po to eh. Mahalagang balita, ganun po sila eh, Yung media talaga hindi mo na pagtitiwalaan. Parang may tinatago. Isa lang talaga media yung Isa lang talaga yung media na nakabalita kagad. Ito po yung SMNI. Napilit. Sinasabihan pa na sila pa yung fake news. Okay, ito po ang balita dyan, mula po sa SMNI. 4 hanggang 8 taon na pagkakakulong ang ipinataw na parusa ng mababang hukuman laban kina ACT Teachers Congresswoman Franz Castro, dating Congressman Sator Ocampo at iba pa. Matapos mapatunayang guilty sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ito po ay batay, napatunayan po sila nagkasala. Sino ba yung judge? Tagum City Regional Trial Court. Kaugnayan po to yung sa 2018 na ibiniyahe po nila yung 14 na minor de edad. Minor de edad, binahe nila. Papunta sa Talaingod, Davao del Norte. Nauna dyan, hindi, galing sa Talaingod, di ba? Dinala yata sa Cebu yan. Dapat pati po yung nagkup-kup, yung mga pinuntahan. Alam ko yung mga pari ang pinuntahan ng mga yan. Okay. Nauna dyan ay binasura rin ng Korte ang depensa ng mga akusado na bahagi ng kanilang educational mission ang ginawang recruitment sa mga minor de edad. Grabe yan nasaksihan natin, Tapos yung magre-rescue, yung i-rescue yung mga bata mismo yung galit sa mga magre-rescue yung pulis. Nakasama na yung mga magulang. Grabe po yung impluwensya ng mga to. Paano mo sasabihin na educational mission yun? Hindi naman pumayag yung mga magulang. Di ba? Talagang re-recruitin na nila yung mga kabataan na yun. Yun po yun. Educational mission, kayo pupunta ron sa lugar para kaya yung mga bata talagang ang tatapang na nun eh. Na-recall ko lang yung mga kaganapan ng panahon na yun. Anyways, so 4 hanggang 8 taon, may nagpauna na po dito kanina, may nagsabi na yan babadong ay ayon kay Attorney Trixie. Pagbigyan na natin at dapat kasi magtanong na lang, sige, kung ang katanungan, makukulong ba agad? Siyempre, i-appeal pa po nila yan. Parang si, lang yan, guilty po, Si, anong pangalan nun? Yung si Maria Ressa, di ba guilty yun? Tapos inapila. Apila pa lang yan dahil regional trial court pa lang. So, pwede pang i-apila yan sa Court of Appeals. Pag guilty pa rin sa Court of Appeals, pwede pa nilang i-apila yan sa Supreme Court. Pero, yung korte na po nagsabi na guilty sila, kakaiba na po yun. Convicted ka. Yun po ang ibig sabihin, on appeal ka lang. Thank you very much kay Romeo sa $2 Australian. Hindi naman po final yung naanuhan ka na po na ikaw ay guilty. Guilty ka na po eh. Inaapila mo yung guilty mo. Pero ikaw ay convicted na. Yun po yung ibig sabihin nun. Pwedeng nakalaya ka pa ngayon kasi magpapiyansa ka. Fianceable eh.
4 to 8 years lang. Ang mga hindi po fianceable, yung mga ang habang buhay o reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakabilanggo. Okay. So ano po yung implikasyon niyan, no? Ito po, makikita nyo po kung anong uri ng gobyerno meron tayo. Kasi yan yung pinili nilang kampihan eh. Di po ba? Alam nila. Alam nyo ako kung ano akala ko. Akala ko tapos na yung kaso na yun. Akala ko na pinalaya na sila. Yung pala nagpiyansa lang. Tuloy-tuloy pa pala yung kaso, no? Kaya po convicted yan. Ito ang katanungan dito sa gobyerno na to. Meron kayong ka-unit team na nagngangalang Sara Duterte. In fact, hindi lang siya simpleng ka-unit team. Siya ang nagpanalo kay Marcos. Kahit na bali-baliktarin niyo pa yung mundo, mapapatunayan naman natin yan sa 2028 eh. Di ba? Madaling patunayan yan eh. Magpa-ilaban nyo kay Sara Duterte at nang makita natin kung kayo talaga. Kasi binabaliktad ng mga to eh. Si Marcos daw ang nagpanalo kay Sara Duterte. Napakalaking kalokohan. Kayo nga nanliligaw sa Davao eh. Kayo nga punta ng punta kasama yung kapatid mong Manggarin. No? Okay. Kaya ang ibig ko sabihin, eto, yung kaso na to, maganda pong sukatan to kung anong uri ng gobyerno meron tayo. Alam mo, Prince Harry, kung ano-ano mga pinagsasabi mo lang. Bakit ka ba, wala namang katuturan, blue na ako. Kung ano-ano lang mga pinagsasabi mo. Hindi ka nalang makinig o magtanong ng may direksyon. Kahit maganda na, kahit na ano na, puta, siya pa rin yung gusto niya eh. Sentro ka ng mundo eh. Gawa ka na lang ng na sarili mong vlogs. Opo, pwede po silang tawaging convicted. Wala naman po, paulit-ulit pa. Okay, balik na po tayo. Nagawa mo na yung gusto mong gawin. Matagal mo nang gustong gawin yan eh. Napupuna na kita eh. Huwag ka mag-alala. Masyadong hindi lang ngayon niya ginagawa yan. Napupuna ko, nakikilala ko yan dahil sa mga walang katotoran na reaksyon. Okay. Punta na po tayo rito sa balita. Ayan, hindi po lihim yan. Ito po si Franz Castro, attack dog. Naging attack dog po yan ni attack dog nito ni anong pangalan niyan? Ni Martin Romualdez, di ba? Halata natin yan. Okay, tignan nyo po kung anong uri ng gobyerno meron tayo. Yung kanilang ka-unit team. In fact, kiniklaim natin ng mga Duterte supporters na totoong nagpanalo. Kaya ako may question ako dun sa kingmaker na mga kingmaker. Tama sila Jing Paras eh. Totoo ba na siya nagpanalo Kasi parang kung tatanggapin ko naman na ang totoong kingmaker si Vic Rodriguez. Ibig niyo sabihin, pwede nyo palang hindi ni-recruit si Sara Duterte. Pwede palang manalo, no? Ewan lang natin. Masasagot naman balang araw. Yun lang yung nakakasakit sa aming mga Duterte. Pag nanalo na kayo, itsepwera na lahat ng mga Duterte. Okay. Alam po ninyo, ito po, yung usapin po nila Franz Castro. Tama po yan eh. May legal version yan. Okay na yan. Alam na natin yan. Convicted si Franz Castro. Ang hindi ko lang gusto, may kaso yan eh. 'Di ba? Yan nga, no? Si BP Sara, walang kaso. Walang kaso. Pero ginagawa nila ng usap. Sino yung gumagawa ng usap? Etong may kaso. Si Franz Castro. At sinasakyan lang una ni Martin. Pero nung nakita niya na feasible, na pwede na nating sakyan to, pwede na nating sakyan tong tao na to, si Franz Castro. Total, sinisiraan niya si Sara Duterte. Makaka-gain dyan si Martin. Tignan ninyo, anong uri ng gobyerno meron tayo. Mas pinaburan nyo pa yung taong kakampi nyo na, pero mas kinampihan nyo pa yung kumakalaban sa taong kakampi nyo. O ngayon na napapatunayan kung anong uri ng tao yung kinampihan ninyo. Inisyuhan nyo si BP Sara na wala naman talagang kaso. Nakakatawa na ngayon. Kasi nung una, nakakapanggulat pa kayo. 11 days, nagastos ang 125 million. Tignan nyo, sukatin nyo. Isang oras, lalamunin yung 20 million. Di ba, mas masakit pakinggan yun? Lalamunin 20 million sa loob ng isang oras? Isang oras lang lalamunin yun. Matagal ba yung lamunan na yan? O lamon na yung tawag natin kasi 20 million.
Eh kung yung oras nga 20 million, ilang oras lang. Hindi, wala nag-question. Di ba? Alam nyo kung gaano ka, anong tawag dito sa gobyernong ito? Anong uri ng gobyerno to, yung ipokrito? Kino-question yung 11 days na 125 million. Yung 20 million, wala nagko-question. Ilang oras lang nilang lalamunin. Masakit yung salitan lamon, no? Lalo na sa mga munyaman. Pagsasabihan kayo ng isang munyerap na paglamon niyang 20 million. Talagang ganun. Pasakitan tayo. Pinasasakit niyo yung mga sikmura ng mamamayang Pilipino. Tapos lalamon kayo ng 20 million. Ngayon, ang nakakapagtaka sa inyo, kung questionin nyo, ginastos ng 11 million. Ang drama Same people. Hindi nag-question sa 20 million. Nagagastusin ng ilang oras. Oras Oras lang yun Wag ng isang oras. Baka i-technical pa tayo Bakit tatagal ba ng isang araw yung SONA? Gagastos kayo ng 20 million? Pero grabe kayo kung makapagtanong 11 days, 125 million. Yan po yung pinili ninyo, nakakampi. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman